Umamin na ang PCO at kinumpirma nga na ang private party ni BBM ay inarkila nga nila ang Duran-Duran kung saan tinatayang 40 million pesos ang ibinayad nila sa mga rakista. Ayon sa damage control ng PCO at ulat naman ng Inquirer.net ay just in, sa isang pahayag noong Sabado, sinabi ng Presidential Communications Office na ang party sa Pasay City Hotel ay inorganisa o niregalo ng kanyang mga dating kaibigan at sa kanyang sorpresa at pagpapahalaga. Ang musika ay ibinigay ni Duran-Duran. Ang PCO ay tumugon sa pahayag ng isang vlogger na si Sas Sasot na si Mr. Marcos ay nagkaroon ng pribadong party sa Manila Marriott Hotel upang ipagdiwang ang kanyang ika-67 na kaarawan at si Duran-Duran ang gumanap sa party. Pero sa halip na mag-damage control ang Malacanang ay mas lalong lumubog ngayon si Bongbong Marcos dahil mukhang nilabag niya yata ang isang batas na ipinasa ng kanyang ama. Dahil sa pag-amin nila na isang kaibigan daw di umano ni BBM ang nag-arkila, Presidential Communications Office, applicable ba itong decree ng tatay ni Bongbong Marcos sa kanya? #Duran-Duran Leaks. Include within the prohibition is the throwing of parties or entertainments in honor of the official or employees or his immediate relatives. Ito yung presidential decree ng ama ni Bongbong Marcos sa Ingles. Itagalog natin para mas masaya. Ngayon kaya ako, si Ferdinand E. Marcos, Pangulo ng Pilipinas, sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng konstitusyon bilang Commander-in-Chief sa lahat ng sandataang lakas ng Pilipinas at alinsulod sa proklamasyon bilang 1081 na may petsang Setyembre 21, 1972 at pangkalahatang kautusan bilang 1 na may petsang Setyembre 22, 1972 ay ginagawang parusahan para sa sinumang pampublikong opisyal o empleyado maging sa pambansa o lokal na pamahalaan na tumanggap, direkta o hindi direkta at para sa mga pribadong tao na magbigay o nag-alok na magbigay ng anumang regalo, kasalukuyan o iba pang mahalagang bagay na anumang okasyon. Kabilang ang Pasko, kapag ang naturang regalo, kasalukuyan o iba pang makakalagang bagay ay ibinigay dahil sa kanyang opisyal na posisyon. Hindi alintana kung ito ay para sa nakaraan o hindi, o pabor o ang nagbibigay ay umaasa na makakatanggap ng pabor o mas mabuting pagtrato sa hinaharap mula sa pampublikong opisyal o empleyadong may kinalaman sa pagganap ng kanyang mga opisyal na tungkulin. Kasama sa pagbabawal ay ang paghahagis ng mga party o entertainment bilang parangal sa opisyal o empleyado o sa kanyang mga kamag-anak. Para sa paglabag ng direktong ito, ang parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon o higit sa 5 taon at walang hanggang pagkawala ng kwalifikasyon sa pampublikong katungkulan ay dapat ipataw. Ang opisyal o empleyadong kinauukulan ay sasailalim din sa administratibong aksyon pagdisiplina. At kung mapapatunayang nagkasala, ay dapat maglapat ng parusang suspensyon o pagtanggal depende sa kabigatan ng pagkakasala. Anumang prohibisyon ng batas, executive order, tuntunin o regulasyon o pabilog na hindi naaayon sa direktong ito ay pinawawalang bisa o binago ng naaayon. Ang direktang ito ay magkakabisa kaagad pagkatapos nitong mailathala. Ginawa sa lungsod ng Maynila ngayong 10 araw ng Nobyembre sa taon ng ating Panginoon, 1972. Grabe, sariling presidential decree ng kanyang sariling ama ay nilabag niya at nilalabag ng mga taong nakapaligid sa kanya. Paano pa kaya ang batas o kautusan na ginawa ng ibang mambabatas? Mas madali na nilang lalabagin lahat ang batas na ito dahil sila ay nasa kapangyarihan. Mga abusado talaga kayo. Happy birthday, Mr. President! Pero is it true, mga lords? No? So, basahin natin. Duran-Duran, I know that it is included in your contract to keep this private concert very private. But
We have GMA News and Rappler to confirm that you were flown to have a private concert for the birthday of Philippine President Bongbong Marcos. Please fact-check Verifiles. So difficult to get pics and videos. Very demure, very cutesy, very exclusive. Anyway, birthday naman ng ating presidente, di ba? So, wag tayong umangal. Wag na tayong magreklamo. Di ba? Tumahimik na lang tayo. Kasi, sabi nila, minsanan lang naman yan. Di ba? Pag every time na pupuna natin na yung administration ngayon ay puro pa-concert, ang sasabihin nila, minsanan lang naman yan. Pero kahit na alam nating hindi minsanan, kahit alam natin na Diyos ko, puro pa-concert talaga. And alam nyo ba mga lords, mahal, sobrang mahal ang talent fee ng Duran-Duran, lalo na pag exclusive mo. Ito mga lods, grabe. $750,000 to $999,998. Hay, magkano yan sa Pilipinas? Ang laki niyan. Minsan wala ka nang masasabi kundi huminga na lang tayo ng malalim. Alam nyo mga lords, ito as Filipinos, no? Siguro naman magkaroon naman tayo ng concern at siguro naman it's about time naman siguro na questionin din natin. 'Di ba lalo na yung mga ganyang magarang concert, 'di ba? It's about time na isipin din natin na is that fair sa ating mga Pilipino? Sige nga, kayong mga lords, 'di ba? Kitang-kita mo yung mga kababayan natin, grabe yung pagkukumahog sa trabaho. Yung iba, pinagkakasya nila yung kanilang sweldo. Yung iba, ang konti-konti ng benepisyo. 'Di ba? May mga kababayan tayong, 'di ba? Walang pambayad ng hospital. Okay lang sana kung nararamdaman talaga natin na ang gobyerno right now ay, 'di ba, more on talagang nagbibigay sa atin ng mga kwalidad na serbisyo, proyekto, 'di ba? Yung kitang-kita natin yung improvement sa Pilipinas. Pwede pa nating i-consider na okay lang mag-concert sila. Pero sa nangyayari right now, 'di ba, parang mapapaisip ka na iniisip pa ba nila ang mga Pilipino? 'Di ba? Kasi like that, 'di ba? Kung titingnan mo, magpapa-exclusive concert ka sa isang foreign artist ata yung Duran-Duran. Kayo mga lords, kasi ayoko namang baka sabihin na naman basher. Pero sana, 'di ba, yung mga leader ng ating bansa, magkaroon naman sila ng simpatya sa mga Pilipino, 'di ba? Kasi sa totoo lang mga lords, pinaparamdam talaga nila na marangya sila, magarbo sila, bongga sila. Pag leader ka ng bansa, hindi mo naman dapat yan iparamdam sa mga Pilipino. Hindi mo naman dapat yan iparamdam sa mga tao.